Napakasilimuot na buhay. Walang ilaw, wala pang kuryente kasi dito dati. Takot kami dito sa lugar na to kasi napakagulo. Maya-maya may patayan, may away, ganun. Babae o lalaki, ganun yun. Puro barilan yung nangyayari sa labas, ganun. Hindi mo alam kung saan kalulugan. Takot kami, kaya lang wala kaming magawa. Wala kaming choice, dito talaga kami titira. Tapos yung bahay namin dati, puro tagpi-tagpi. Yung bubong namin, ang nakapatong lang, gulong, parang buong kwarto na dyan na kami matutulog, dyan kami kakain. Nawalan ako ng pag-asa. Unang-una kasi yung asawa ko, mahina ang loob niya. Kumbaga doon ako kukuha sa kanya ng lakas. Pero baliktad, kasi ako yung malakas ang loob. Galit na sa mundo yung naramdaman ko. Naranasan namin yung hindi kami kumakain ng 3 beses sa isang araw. Kumakatok na lang yung nanay ko dun sa kapitbahay, humingi ng pagkain, ganun, kung may natira sila. Ang hirap manghingi ng pagkain kasi alam naman namin na yung pamilyang hihingian namin, walang-wala din. Kung minsan naman, yung isang takal na bigas, ayun yung gagawin naming lugaw, tapos kakainin na namin siya. Umaga, ayun na yun nung tanghalian namin hanggang gabi, tapos matutulog na lang kami pag naubos na yun. Tapos wala na kaming pangkain, tutulog na lang namin. Sobrang hirap talaga ng buhay dati. May nag-recruit sa amin na couples. Tapos na-recruit kami, sabi ko, siguro baka ito na yung pagkakataon na baka mabago. Sabi ko, ano kaya yung purpose ng mga tao na to? Kasi maya-maya nandito. Sakto dumating yung Youth for Christ. Gusto daw namin mag-youth camp. Dumating sila dito, nagulat na lang kami na, sabi, o tita, gagawin natin bahay niyo. Sabi ko, talaga? Ganun kami. Tapos sabi naman ng mga anak ko, hindi naman siguro, baka nagbibiro lang. Yun yung unang naramdaman ko na sabi ko, ang galing naman neto. Hindi lang buhay pala yung babaguhin nito, pati yung bahay. Tapos kung paano ka talaga makikipagkapwa-tao. Kung ginawa yung bahay namin, hindi kami makapaniwala. Talagang parang hindi namin alam kung ano yung gagawin namin, kung paano kami pasalamat sa mga taong palaging nagpupunta dito at tumutulong sa amin. Tapos lalong-lalo na sa Panginoon. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat. Wala nung nagawa yung bahay namin, nabago na lahat, pati yung pag-uugali ng mga anak ko, bibigyan na ng respeto. Hindi lang sa amin, pati sa mga elders ng Couples for Christ. At saka hindi na sila yung makikita na nagtatambay sa labas. Sa dati, hindi ko nasasabihan yung nanay ko ng I love you. Pero ngayon nasasabihan ko na, tapos naiyakap ko na. Kulang pa pala yung panahon ko na dapat dati ko pa pala itong ginawa. Nung una, sabi ko, ang mayaman para sa mayaman. Ang mahirap sa mahirap lang. Pero nung dumating sila dito, doon ko naisip parang wala palang namamagitan sa gitna. Wala palang mayaman, walang mahirap. Milagro lang dumating sa buhay namin. Mula nung dumating yung Gawad Kalinga. Diyan pala yung Gawad Kalinga na nag-aangat ng antas, ng uri ng tao. Ito yung buhay ng tao na talagang hindi mo mapapantayan. Sa Gawad Kalinga, talagang ito na yung the best na dumating sa buhay namin. Ito ay trabaho ng Panginoon na gumagamit lang ng mga tao na binigay dito sa amin para gumanap sa mga pinag-uutos niya. Parang taga-Bagong Silang, iba yung tingin nila sa tao eh. Ayan, pag sinabing Bagong Silang, ayan, adik yan. Ayan, magnanakaw yan. Ayan, palaboy yan, ganyan. Tapos ngayon, iba na. Parang pag sinabing Bagong Silang, ayan, nagbago yan.